as a family, it was nice to see that we all remain together, we all remain strong. No matter what problem or obstacle came in our path, we just chose to take it together. We didn't have any doubts, we always believed, and it's just nice to see you back after so long. Even though it's just been a year, it's felt like forever, but we're all happy that you're back. Nakamiss. Ricardo? Patulog na tayo. Yeah, I'm just proud of how they handled it. I'm just proud of how they handled it very well na. Yung strength din nila was my strength. Na knowing that they're holding on. Parang ano yung boses ko. may hangin. Oh no. Natago ko masyado. Yung my biggest worry was sila, how they would be able to take all the stress, all the negativity. Alam ko naniniwala sila. They knew who I am. They knew what I did, what I didn't do. My biggest worry was how they would be able to withstand all of that negativity. I would always try to assure them that, don't worry about me, I'm okay. And it's just so nice to see that they were able to do it so very well. Thank you so much. Thank you, all of you. Itong ginagamit ko pang leg exercises na. Nagsi-step ups lang ako ng ganyan, no. Ganyan lang. Yeah, ganyan. I do how many a day para sa legs. Tapos kailangan mag-exercise pa rin, no? Yeah, kasi without that, they give us exercise time naman. But minsan you have to add your own, Ayan, yan yung mga rice, Okay. Ito yung RFA rice na kinakain nyo? Oo. Ayan. Ano naman to? Ay, yung sayote. Yan ang mainly, they try to give yung, yung ginagawa yung vegetable, kasama ng vegetable din, to make it buo na, vegetable and protein. Yan ang pinakaulam nyo? I mean, tapos minsan may, ito, paksiw. Ayun. Kasya na yan sa mga detainees? Batch-batch. Batch ang luto. Oo. Ikwento mo sa amin kung paano nangyari yung pag-aresto sa'yo ulit. Parang nasusubaybayan ako sa mga live ko Kasi easiest nga to find. I'm not hiding. I'm not guilty of anything. So nagla-live stream ako. Guys, dito ako sa BGC. Guys, dito ako. Sinusubaybayan na ako. Binigyan ko ng advance notice na, guys, bukas nasa ribbon cutting ako. At 11 o'clock. See you guys there. Doon ako in-arrest sa ribbon cutting. May video pa yun, di ba? Na-shock ako kasi yung kasama ko doon sa ribbon cutting, si King Gutierrez. Na he plays police doon sa... Ako, drug lord ako Sa Batang Quiapo. Akala ko skit. Nung may mga tumakbo sa... Alam mo, prank? Parang prank na skit lang, pang promote lang, pang gimmick lang. Hindi ba lumapit sa akin na police kami. Akala ko kasama ni King. Kasi naka-plain clothes Parang it took me a while to realize totoo. I know I'm innocent, so sama ako. It's gonna be, I can prove it. Easy to prove. Sumama ka? Sumama ako. And then we went through the whole thing, di ba? Yung nagpa-medical ako para alam nilang yung health ko before entering. Tapos dinala ako dito. Mugshots, fingerprints for each nagulat ako kasi they served me 4 warrants so yung tatlo for syndicated stuff bewildered ako na this really shocked me na bakit umabot sa point that
kasama ako sa listahan and that I can be even brought in and arrested, when all the basic evidence there should not have attached me to it. Yung first 2 days, tulala ako. I couldn't comprehend. Parang kala ko panaginip lang, or ano bangungot na one of these days I'll wake up. I'm 100% confident that if it goes to trial or to court or arraignment, the simple evidence which is already there will already take me off that. Mula sa Quezon City, inilipat si Ricardo sa Cagayan para harapin ang mga kasong syndicated estafa na may kinalaman sa umunoy panloloko ng isang investment company kung saan siya ang tumayong brand ambassador. Tanging si Ricardo at isa pang akusado ang naaresto dahil karamihan sa mga may-ari ng investment company ay at large pa. Dahil mahina ang ebidensyang magpapatunay na direktang may kinalaman si Ricardo sa kumpanya, pumayag ang judge na pansamantala siyang palayain sa pamamagitan ng pag-grant ng bail. Narito po tayo ngayon sa Tosh Cafe, the Old Spaghetti House sa Congressional Avenue, ang lugar na napili ng aktor na si Ricardo Cepeda para sa kanyang exclusive one-on-one interview sa atin matapos siyang makalabas sa kulungan. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babaw's channel. Guys, finally, eto na siya, ang ating kaibigan, Ricardo Cepeda. Ricardo, nice to see you. It's nice to be back. Nice to be back. Looking good, ha? Looking well. Well, actually, kasi sabi ko, eventually, umabot sa panahon na alam ko matagal, magiging mas matagal than expected. Ang sabi ko sa misis ko, sabi ko, Marina, kailangan we come out of this better than when we entered. Kailangan maraming positive ang makuha natin out of this experience. So, binantayin ko yung diet, tapos parang kung nasa pelikula yung mga preso na nag-workout sa kwarto. And I lost 30 pounds. Wow. 30 pounds. Sadya ko talaga, I was matagal kong plano talaga. Focus ka talaga sa health mo. Yeah, sabi ko, I can't do anything else. Pray ako ng pray. Pray ako ng pray. Sabi ko, physically, I have to take care of myself as well. Kasi meron akong chronic back problem na lumalabas pag bumaba yung fitness level ko. So, every day may 15 minutes lang na workout, pati diet. Malaking bagay yun. Oo. Pero 11 months in jail. It's no joke. No. So how would you describe yung feeling mo nung sinabi sa'yo na nilipat ka ng kulungan sa probinsya? At yung unang before, takot ako. Kasi lalayo ako sa family. At least when I was in QC, yung comfort mo is madadalaw ka. But natin, nung sinabi nilang doon na, may nag-advise din sa akin, sabi, better kung nandun na. Kasi mas madali kang pumunta sa korte. And then yung right to a speedy trial, pwede nilang i-schedule na mas dikit yung hearings para matapos. Kasi nandun ang mga complainant. Yeah, yung court was in Sanchez Mira, Cagayan. So sabi nila, kailangan doon ka rin. Tapos kumuha ka ng lawyer na taga doon. Para wala yung may schedule siya sa Manila, and then kailangan bumiyahe. Pag kailan siya free, saka nang makaschedule yung mga hearing. So you get a local lawyer who can adjust schedules easier. So ang bigat ng ng pakiramdam, parang mixed emotions ka, no? Hindi man kung paano mo titimbangin yung nararamdaman mo. May hope ako kasi sabi ko malinis ang konsensya ko na wala akong kasalanan, but so makikita 'yan ng court. Yan ang feeling ko, makikita naman, madaling makita 'yan, napakadali na makita 'yan. Tapos tuwing may mga ibang nakabasa ng mga complaints, sabi nila, wala to. Ba't ka pa sinama? So all the more feeling ko, when they finally see the light, out na ako. Basta na-reject yung motion namin. Kumbaga yung proseso, kumbaga simple lang naman na makikita na wala ka talagang kinalaman. Pero yung proseso ng pagdinig ang mahaba. Kumbaga sa layman's terms, alam mo na eh. But yung proseso to do it legally, complicated pala. Complicated kasi may mga schedule yan. May mga times hindi natutuloy yung mga hearing, na-extend, mga gano'n. Yan yung nagpapahaba kasi minsan may schedule yung court na parang may convention sila, yung mga personnel. So walang court that week.
meron yung iba-iba, may judges hearing, may judges convention, may fiscals convention, may mga PAO convention. So during that time, walang court kasi kulang yung cast eh. Kaya Tumagal. Ang daming ano. And then minsan yung tinawag na witness, hindi makarating. Oo. Pero mahirap for me because yung biyahe 3 hours eh. Yeah. Only 3 hours ang kulungan mo. Yeah. To the court. To the court. Kaya alis kami, kasi 8:30 yung start ng court. Alis kami 5:30 para makarating sa court. And then by the time turn namin sa yung case namin is to be heard, mag-11 na. Tapos hindi ka nag-breakfast, hindi ka. So, parang nakakahilo. So there was never a time na parang nawalan ka ng parang malapit ka lang bumigay, no? Yung tipong parang nawawalan ka na ng pag-asa. Meron bang ganun? There was. Meron pa rin? There was. Kasi it became not as easy as I thought. Na parang tinatanong ko, Lord, ano mo ginawa? Why me? May ganun. Why me? But you know yung isang nakita ko kasi Julius, 'di ba, from last year pa sa CIDU, including dito sa provincial jail. Ang daming similar thing. Trying to get their liberty. Yeah. Na hindi sila actually kasama sa nangyari. And yet nakakulong, under detention, waiting for the courts to get to them. And minsan ang layo ng schedule. So eventually, nung February, akala namin ganun. Pwede na daw kayo mag-petition for bail. So hopeful kami kasi non-bailable. And yet they'll allow you for bail. Good sign yun. Ibig sabihin the court recognizes na mahina yung So, kung papayagan ka, it means nakikita ng court. So, February. Nung hindi pa lang February, kulang pa. So, umabot February, March. Ayan na yung heat wave naman. Sobrang init. Sabi ko, parang nasa impyerno. Pero nung dumating ka sa Cagayan, emotionally prepared ka ba doon sa magiging lagay ng kulungan na titirahan mo? Hinanda mo ba yung sarili mo? Oo. Actually, alam kong mas maluwag siya kaysa yung sa CIDU. Di ba? 50 sa isang kwarto. Sobrang sikip. So, unang kita ko sa Cagayan Provincial Jail, pinakamarami 8 sa isang room. So sabi ko, mas okay pa rin dito. Anong reaksyon ng mga inmate na nakita ka? Chismis na, expected na nila. Pinag-usapan ka na ron? Expected na pagdating ko, yan na Batang Quiapo. Mabait naman sila sa'yo? Mabait. Buti na lang nasama ako sa serye na yun. Lahat sila nanonood kasi. So sabi nila, paano yung taping mo? So ang mga tanong nila, ganyan, mga showbiz yung mga tanong. Paano yung taping mo? Tapos minsan nagtatanong sila, anong ginagawa mo about anong ginagawa mo? Sir, narinig namin yung kaso mo. Ganyan, bakit ka nasama pa dito? Sabi ko, wala, yan ang batas eh. Justice is blind. I'm sure happy sila na kasama ka nila, di ba? Ay, yung iba nga. Marami nag-idolize sa'yo doon. Yung iba nagjo-joke sa amin nila, yung pala, magpapakulong lang ako para makakita ko ng artista. Ano itsura ng kulungan nyo? Well, malinis. Actually, it's a big, malalaking kwarto. May bars din. And then puro double deck yung mga bed. And then, Cagayan to. So, ibig sabihin, mainit yan. Sobrang init. Yeah, pero nung dumating ako, may cold season pa pala sila. Parang Baguio. Okay. Parang Baguio. Wow! Pero hindi ako prepared kasi pag alam ko, yung laging sinasabi, Tuguegarao is the hottest place sobrang in the init. Philippines. Pagdating nung nanginginig ako kasi yung mga dala ko yung mga puro sando cut off sleeves pa. Bandang huli nanginginig. Tapos diyan ko nalaman pala yung uniform ng detainee, color-coded pala. So binaon-baon ko pa yung galing sa CID yung orange. Yung pala sa kanila green.
Nalaman ko lang before, before yung first appearance ko sa court. Tinanong ko si Warden, sabi ko, Warden, meron bang dress code? Yung, kailangan nakabihis na ganito, baka mapahiya tayo sa judge. Ganun, sabi niya, basta long pants, kung may shoes ka, walang tsinelas, saka suotin mo yung green shirt mo. Sabi ko, wala akong green shirt. Any green shirt. Kasi yung budget nila linitan eh. Wala silang yung issue. Oo. So provide your own. Sabi ko, sa daming kulay na dala ko, wala akong green. So last minute pabili sabi pwede kang pabili sa may taga-bili sila. So, bumili siyang dalawang green t-shirt. Tapos sabi ko, bakit naman dalawa? Pang-hearing lang naman kailangan to sa kapag may inspection eh. Otherwise, you wear your own Kasi ganyan, akala ko hindi tatagal eh. Akala ko hindi ganyan katagal. So akala ko isa lang kailangan ko eh. Isa lang kailangan ko eh. Tapos sabi nila, yung alam nila, itong taga-co-op, yung taga-bili ng sabi nila, hindi sir, kailangan mo dalawa. Dalawa yun na yun. Sa loob-loob ko. They know better. Sabi, hindi ko ma-accept. Sabi ko, hindi nila alam. Yung kaso ko, madali lang. So, isa lang kailangan ko. So yan, pagdating ko, biglang yun pala, hindi ka uuwi before Christmas. Yun na yun. Tapos ang malamig. Sobrang lamig. Ganito pa talaga. Sabi, sorry, ito yung cold season ng Cagayan. Sabi ko, meron palang gano'n. Yeah, pati yung mga ibang detainees sinasabi sa akin, ganito, meron tayong cold and then meron tayong hot. Yung nag-resume kami January. From December, nag-January, next schedule will be February pa. Sabi ko, wow, tagal. February pa. Okay. Mamaya nag-schedule na naman siya. So meron kang February, may March, may April, may... Feeling ko may pag-asa na anytime before that, may sisingit na, hindi, out na siya, hindi siya kasama. Pero hope ka lang gano'n. May hope akong gano'n. Pero by mid-March, sabi ko, pray tayo. And then meron nga tayo, usap kami ni Mrs., sabi ko, yung biggest nagdi-disappoint sa atin is yung sinasabi nilang, lean not on your own understanding. Kasi doon ka disappointed kasi meron kang sariling expectations eh. So sabi ko talagang dapat panindigan mo yung in His time. Ang sabi nila, if it's not yet God's plan for you, huwag mo nang i-plano for yourself eh. So sabi ko, what we do is trust. We trust in what God has a better plan for us kasi alam naman natin na wala tayong ginawa. So, it's just the timing. God has a plan. Sabi ko, one of it is, ang dami kong nakikita dito that there are so many people who are detained na who have to prove that they are not guilty. Actually, medyo na-confuse nga ako dahil supposedly yung saying is innocent until proven guilty. Pero parang lumalabas, guilty ka and you must prove your innocence. Tama. Na hindi totoo yung innocent before until proven guilty. Once nakulong ka, now you have to wait for the prosecution to prove guilty ka. Among doon sa mga nakakulong, nakasama mo sa loob, meron ba doon na parang na-realize mo na pareho rin ang kaso mo na hindi talaga sila dapat nandun? Madami. Or else, you can't tell. Kasi yung sabi nila, almost everyone in prison is innocent. Yeah. Because nobody says, hindi, guilty ako talagang nandito ako eh. May ilan na alam nila maglo-long term sila. So settled in, nandito na ako titira for the rest of my life eh. Pero a lot will always tell you na hindi ako guilty eh. Like, meron isa, wala akong, di ba, I won't name names, no? Pero meron yung isa laging, they'll always plead to something lighter. Yung isa sabi niya sa akin, nandito ako dahil acts of lasciviousness. Tapos sinabi ni Warden sa akin, hindi, rape yun eh. Rape. Kanya lasciviousness. They will always tell you it's something else. So you get to that point na hindi ka na rin tatanong, ano ang kaso mo dito? Sila usually, ano bang kaso mo? Idol, ang kaso mo?
Di ba drugs? Nakita mo, batang Quiapo, drug lord ako eh. No, and then, pag nalaman nila yung syndicated staff, di, sabihin nila, oh, bakit anong nangyari? So, kwento-kwento. Oh, bakit ka sinama? Bakit ka mo sinama sa... Sabi ko, tanongin natin dito eh. We have to ask these people. Di ba nakakatakot sa loob? Lalo ng first few days, no? Yeah, at first kasi... Paano mo di-describe paramdam mo ron? Ng mga unang araw? May, ano kasi noon eh, by the time pumasok kami doon, tulala na ako because kulang ako sa tulog from when it started eh. So parang sabaw na sabaw utak ko eh. Pero yung lahat sila nakangiti. Siyempre, na-starstruck sa'yo eh. Sabi niya, akalain mo, first time namin makakita ng artista sa Cagayan. First time nila. First time nila na live. Makakita ng yung pala, kami, jailmates. May mga doon, mga kaso, murder, ganyan. Yeah, may mga murder, meron. Hindi ba nakakabala pag nakikita mo yung mga yun? Ibang area. Ibang area sila. Nakikita may harang na mga bars. Pero may hindi nila sinasama yung more severe cases o yung mga life-threatening. May ibang area sila. Anong typical na araw sa iyo doon? Sa loob ng kulungan? Ano bang ginagawa ninyo? Actually rehab kasi siya eh. But like in my case, yung ginagawa, nagigising kaming nasanay na ako 5 eh. 5 a.m. Pero just so that ready ka na sa mga gagawin. But mga 6:30, yan ang head count. Parang sa dati sa CIDU, 5 times a day may head count. Tapos actually may mga prayer, Bible study, ganun. And then doon sa ako lang eh, self-development na lang eh. Then may exercise time. So take full advantage ako sa exercise time kasi sabi mahirap yung babagsak yung katawan mo, babagsak yung health mo. And then ayan yung pinapasali ako sa mga events eh. Kasi ito yung resident artista namin. Parang pinaka mascot. Parang ito yung namin eh. So, may nagpapa-sports fest din sila doon. Meron pa sila yung mga Miss Gay. May ganun din may mga gay para lang malibang yung mga... Kasi ikaw nag-host ka, parang gano'n, ikaw host ng Hindi, parang pinapaupo lang ako dyan sa... okay. Yes ka na. Sabi ko, hindi ako pwedeng mag-judge. Hindi ako pwedeng mag-judge, baka mamaya, lahat sila galit sa akin pag hindi ko na, kung may ibang nanalo. May mga ganyan pa para Then meron din silang nakikisit-in ako sa mga TESDA classes. Kasi meron silang development ng education for inmates. Yan, may mga natutong magbasa. May reading, may writing, may mga nag-grade school, high school diploma inside. Sabi ko kasi parang nakita ko natutuwa sila makita na andun ako. So I try to talk to them lang, parang motivation lang na sabi ko, nandito tayo, we make the best of what we have here. Take this time to improve. Kung nandito tayo, may reason. It might be you have to improve yourself. Kaya ito, may mga lessons, may mga nagpapa-Bible study. So, dapat we take this time to baka examine yung relationship mo with God. And then, make sure you're more healthy. Ngayon, siguro may mga ibang tao dito na outside, hindi mo papansinin. Pero dito, nakatira ka 24/7 with eh. So now you also work on your interactive skills with other people. Huwag kang mainit ang ulo, huwag kang Kaya ngayon sabi ko, pag meron yun sa kalye na huwag ka na magalit kasi mas matinding may ibang mangyari. Diba? Oo eh, hindi na naiisip yung gano'n, yung repercussion. Yung mag-aaway-aaway. Ang dami doon yung sa galit, nag-aaway sila, namatay yung isa. Ayun, kulong na siya. Tapos nagsisisi, pero sorry siya sa family, pero wala, napatay niya eh. Diba? Wala ka ba naka-aaway sa loob? No, wala. In fact, gusto nga nilang, Idol, upo ka dito, kwentuhan mo kami. Nakikinig sila magkwento ng showbiz, mga shooting. Siyempre, what else can you do inside jail? So, ini-entertain ko na lang, kwento tungkol sa shooting, sa taping. Marami silang tanong, kumusta si FPJ? Kumusta si... Pagkakwento ko, FPJ, first time kami magkita ni FPJ, ganyan.
Tapos si ano sir, si Eddie Garcia, kukwentuhan mo na naman. Si Coco Martin, tinatanong din, siyempre. Coco Martin, sir, si Tanggol, sabi, si Tanggol, parang ganito. So marami kang natutunan doon sa loob na pwede mong magamit sa labas. Oh yeah. Diba? Para ka nag 11 months research sa karakter ng mga tao, no? Ng mga bilanggo. Yep. Saka yung kasama mo mga killers, and yet pag nakilala mo, you cannot guess from just talking to them na yan palang ginawa nila. Meron yung mga parang whole family niya na dahil sa nawala sa isip niya, napatay yung whole family. Pero pagkausap mo dun, you wouldn't guess na nagawa niya. Tapos nga, paying the price siya. Anong pinaka-unforgettable sa'yo sa loob? Yung freedom lang. Yung deprive ka ng liberty mo, na you're still stuck in a cage. Na safe ka, you're still safe, pero gaya ng pinag-usapan natin dati, you can accept it more if you had done something. Pero it's harder pag wala. So bakit ako nandito? And ang dami kong na-meet na gano'n ng case din. Na wala silang ginawa, nasangkot sila sa charges, they were brought in, and then ngayon lumalaban sila to try to get free. Wala silang budget, so dependent sila sa PAW. Tapos namimiss yung family, namimiss nila yung mga family nila. Meron na ba nagpapa-marriage advice pa? Meron. Paano kung kausapin yung misis ko na Anong pinaka-loneliest naman sa loob? Sa gabi. Sa gabi. Kasi lights out eh. Nagla-lights out eh. May 9 o'clock lights out dapat. Ayan, tahimik na. And then, yung thoughts mo na lang. And then yung biggest problem ko nga is, di ba, dahil out of wala akong income eh. Before kami na-arrest, we had just gotten through 3 hospitalizations dahil sa COVID. So, ang laming linabas na pera, daming mga nabentang gamit and everything. Kaya naka-frustrate nung sinasabi nila, uy, yung bail mo, ganito, magbenta ka lang ng property. Wala na mabenta eh. Magbenta ka ng ganito. Tapos, alam mo, every month that goes by, may gastos pa rin sa bahay. Ako yung primary breadwinner eh. Although si Mrs. may mga jobs also and everything, pero most of it used to be me. Eh nung nandun, parang nasasayangan ka sa productivity. Na habang nandun ka, for every hearing, may bayad ka, may mga expenses sa lawyer, puro labas ng pera. Na yung worry ko, sabi ko, by the time I get out, marami ang utang. Mas marami ang utang. And then, wala kang magawa. You're stuck in there. So, yan ang nag-focus ako. What can I do? Yung spirituality nandyan eh. You have to just read the Bible, makinig ka lang sa Word of God. Talagang yan ang mahawak mo. You can either be depressed and still be there, or you can try to be positive and still be there. At least, hindi parang you don't suffer as much if you take the other way. How were you able to get by doon sa ganong problema? A lot of friends were sending mga tulong, donations. Kaya, that helped me survive That helped me survive. Ultimong to the last cent. Pasalamat sa mga kaibigan na lang. Paano yung mga yung asawa mo, yung mga anak mo, paano ka binibisita? Ang layo eh. Si Mrs. nakaka-fly in eh. Lumilipat siya, pupunta ron. Ganyan. Mga twice a month. Nung first weekly, fly in siya. Sumasama siya sa hearing. Tapos bandang huli na hindi na niya kaya kasi nasasaktan siya sa mga sinasabi kasi ayaw niya marinig yung mga sinasabi ng mga complainant. So eventually sabi niya, dalaw na lang. Dadalaw, hindi na ako sasama sa hearings. Eh, yung mga anak mo? May meron silang call center sa jail. So may allowed ka na to use the phone. May 2 options kayong standard call or else yung may FaceTime. Meron silang tablet na
You're allowed so many minutes to call up your family. Pero may bantay. May bantay na para marinig yung pinag-uusapan niyo, baka mamaya nagkuha ng pinaplano. Mahigpit, ano? So may taong nakabantay, may trustee dyan sa tabi na nakakarinig siya sinasabi niyo. Umabot kami sa period kasi na parang trust na lang. Trust in God na lang na darating yon, malapit na darating yon. And when it happens, salamat Lord. Pero wag na no more expectation. Yeah, we got to that point na wag natin isipin next month. Wag na natin isipin next month or next month. Sabi ko, handa na natin sarili na baka umabot ng Pasko na naman eh. Ang pinaprogram mo na gano'n yung sarili mo. Now, if it happens, no surprise. Kaya nabigla na lang kami na biglang linabas ni Judge na mayroon na siyang declaration for bail. So nung lumabas, galaw na tayo, let's move. Alam, ang laking pasasalamat ako dito sa misis ko kasi on this side, ang bilis yung mga action niya. Kumuha siya ng mga documents na kailangan, para ihabol talaga. Kaya we were also hoping kasi may parang magkaka-break na naman eh. Magkaka-break na naman sa court eh. So, kailangan maunahan namin. Maunahan nyo. Or else we have to wait na naman for how many days before matuloy na naman yung bail. So, nakahabol niya. Pero doon ako parang PTSD. Ano yun? Yung post-traumatic stress. Paano? Yung pumapasok sa isip ko naman yung na-arrest ako. Nag-reverse. Yung mga biglang arrest, tapos biglang pinasok ako sa jail, yung mga ganun. And ang sabi ng isang kaibigan ko na psychologist, sabi niya, kasi nagre-relieve ka yung nawalan ka ng liberty. Ngayon na mukhang pabalik, nagpagkaka-liberty, you're dreading the loss again. Kaya umuulit. Kesa nung nandun ka na sa loob, tanggap mo na, andito na ako. Pero ngayon na parang there's the possibility of gaining it, pero pwedeng agawin uli sa'yo. The last few, ano nangyayari sa'yo kapag umaatak? Parang nasa dreams mo na nagre-replay. Nagre-replay. Akala mo yung first day na yun nasa CIDU. Na biglang first night mo na... Kasi naalala ko yun nung hinuli ka, parang may event ka pinuntahan, di ba? Ribbon cutting. Nagre-ribbon cutting ka. And then you thought na scene yun sa prank. It was a prank, no? Akala ko parang gimmick lang nila dahil Batang Quiapo. Yan, nakikita ko yung mga mukha ng mga pulis na yan, yung nag-arrest sa akin, yung mga na parang hindi pala prank. Tapos sabi ko, sige, lilinaw naman to. When they see my innocence, matatapos naman to. They'll see it right away. Akala ko talaga, I really thought, makaklaro in a couple of months eh. Yeah. Kaya naisip ko, pagdating ko sa Cagayan, it will be faster. Na magkakakorte na, makikita sa court na, okay, clear. Yung palang haba ng proseso talaga. Siguro for the sake of yung knowledge din ng mga viewers natin na hindi alam yung background ng kasong ito, ano ba yung naging participation mo doon? Well, yung nangyari kasi, I was brand ambassador ako, product ambassador ako. Nakalagay talaga, product ambassador ako for direct selling company na may mga products. So ako, nagkikwento ko sa mga tao na about these products na ito, fertilizer, ito, power saver, ito, ganito, ito, load, ganyan. I tell people, ito yung mga products available sa company. At nagamit ko yung products. Tinesting mo? Tinesting ko. So, yan ang kwento ko. Ito yung experience ko. Ngayon, it turns out na may mga business dealings that itong mga complainants had with the owners or the owner, and then parang they invested. Na malaking halaga. Malaking halaga. Iba-ibang amount sila. Na hindi mo na alam yun? Hindi ko alam yun. Because it's not part of, hindi yan kasama sa business plan eh. Up to now, yung mga website na yan, yung mga page na is up, there's nothing mentioned sa business plan about that. So sila lang nag-usap. Ngayon, itong grupo, when they made a complaint, biglang ang dami kaming kasama sa sinama nila sa accused. Na naging 12 kami. 12 kami. Ilan ang board members? 5. 5 lang sila? 5 lang sila.
Pero sa mga na-observe ko sa court, isa lang naman kausap nila eh. O dalawa. Pero yung mga na-observe ko nga, every time in the hearing, itong mga iba-ibang witnesses, none of them actually have interaction sa akin. Never ko daw nakausap, never kong na binanggit itong mga mga transaction nila. In fact, the first time nakita daw nila was face-to-face. Hindi mo face-to-face eh. Sa malayuan pa. Nakita ko sa motorcade. Motorcade lang. Ngayon, somehow, sa complaint, 5 o 6 kaming nasama who should not be there. So, ang inapiran mo lang ay motorcade. Ilang motorcade ang sinamahan mo? Isa lang. Isang motorcade lang? Oo, isa lang. And then, nasa brochure ka? Yung picture mo? Oo. With the, ano? Yung brochure ko, yung sa brochure, naandun ako, nakasulat product ambassador. Sa mga ibang page, Facebook page na ano, nandun ako, may portion ako, may video ako na taken from an event. Pinag-usapan ko yung products, about the products. I didn't know anything about this, plan nila or any investments nila. Yeah. Kaya that's why anyone who looks at it, bakit nasama ka? Hindi ko alam. Actually, ang daming na-alarma after nabalitaan yung nangyari sa'yo. Lalo na yung mga kaibigan natin sa showbiz na kinukuha rin as endorsers. Parang kumbaga, in a way, nagbibigay niya ng caution yan sa mga celebrities na mag-ingat sa pag-endorse. Actually, it's funny nga. May nag-advise sa akin, mag-ingat kasi dapat chinek mo. Sabi ko, nag-check ako eh. Wala sa record ng company talaga yung naging issue nila. It is not part of the company practice. It's parang lumalabas private usapan nila yun eh. Sabi ko, it's nothing to do with me on the business side. Eh ganun din sabi ko yung ibang kaya in fact may mga ibang complainants who have kakilala ko from other areas. Sabi nila, we never included you sa complaint kasi alam namin hindi ka na magkasama. Pero ilang years din nila nag-participate. So ano pakiramdam mo nung finally, eto na yung totoo, nag-grant na yung bail mo? Hindi pa nag-sink in eh. Sa totoo lang. Hindi pa. It's slowly lang. Kagabi lang, nagising ako 3 a.m. Kagabi lang? Okay. 3 a.m. nagising na naman ako, thinking, nasa loob pa rin ako eh. Meron ka pa rin mga anxiety attacks? Na hindi pa confirmed na 100% sa akin na talagang may liberty ako. Provisional liberty, tawag nila kasi. Ongoing pa rin yung trial. Yes. Hindi pa tapos itong case na to, no? Yung nangyari, matutuloy pa rin mga hearings. But I was given liberty so I can work. Para productive naman ako na yung the purpose ng bail is para alam nilang hindi ko tatakasan. Tama. Saka by giving you bail, the court also recognizes na hindi pa ganun ka-strong yung evidence against you. No? Kaya nangyari yun. So when yung anxiety umaatak yan, no? Pag paminsan-minsan, pero yung overwhelming na feeling mo nung how would you describe it nung sinabing o kaya nakalabas ka na ng jail? Paano yun? Paano mo i-describe yung feeling mo yun? Parang disbelief pa. Disbelief pa rin. Disbelief kasi parang the same as nung nahuli ako. Disbelief na bakit ako? So now, because it was so easy na ang daling kinuha sa akin yung freedom ko, parang hindi pa ako sure na binalik. Especially because it's provisional pa. Nandun pa rin yung fear. Yeah, there's always that fear na next thing you know, meron na naman dyan na kung anong sinasabi sa'yo. Because parang it's not enough na it's not enough na meron kang guilt-free life eh. Because somebody else can just make up something and then ikaw pa rin makukulong. Pero unti-unti, now I see people I know, I see people I trust, I see people who were my friends a long time ago. And then, nagre-reunite kami. Nakikita ko sila, nakita ko yung mga anak ko. Little by little, it's getting better na. It's a work in progress. Work in progress. But ang feeling ko, not for a while. Saka parang ayoko pang mag-relax.
Parang lagi tingin mo meron. Oo, yung siguro... Naka-alert ka lagi. Siguro magre-relax na lang ako pag natapos talaga yung trial. Pag nag-end yung trial talaga na lumabas yung decision ng judge, ng court. What kept you strong sa loob ng kulungan? What kept you going? Well, yung family ko, yung misis ko, yung Marina, and then yung mga friends, especially, alam mo yung sinasabi nila yung I would get all these messages na praying for you, dasal lang praying. Meron yung sinasabi, di ba, yung when 2 or more are gathered in my name, asking for the same petition, mas lalong lakas. Libo-libo yung nag-a-ask eh. So sabi ko, yung lakas ng prayer brigade eh. So, yung faith ko talaga is that, yung sabi niya, the truth will set you free. Na lalabas at lalabas yung decision in my favor. But at the same time, maraming nagsusupport with prayers eh. So every time may magsabi na, we're praying for you, salamat. Sabi ko, malaking bagay sa akin yung Marina, anong feeling na nakalabas na si Ricardo? What a feeling! Well, syempre, tuwa-tuwa. Kahit yung last hours before siya finally ma-release, very stressful. Pero nung nangyari yun, finally, talagang parang bumuhos lang yung saya. Tsaka yung... Pero I've been telling the children kasi na para akong naka-adrenaline lang. I was running on adrenaline the last 11 months. Kasi talaga, nagbabahala talaga. Para kaming two-piece in a pod, na nasanay kami everyday magkasama. Pero nung finally magkasama na kami ulit, indescribable happiness. And pagod kami pareho. Pero really happy na magkasama. Gano'ng kahirap yung wala siya for 11 months? Running on water lang nga. Mahirap kasi nasanay kami na everyday talaga kaming, di ba? Talaga everyday kami, kahit sa work, yung mga serye na nakuha namin, magkasama kami. So, when that happened, doon ko na-realize na, wow, ang hirap, parang napilay ako. But I also, as I remember talagang, una ko naisip is to save Richard's name from being dragged into whatever else. Alam mo naman ng social media. So I came out with a video, partly parang inaano ko, dinidepensahan ko na si Ricardo kasi baka mamaya kung ano-ano na naman sabi ng naman madaming medyo mahilig gumawa ng kwento, di ba? So, dinipensahan ko talaga siya kagad. And then next that I did was communicate with the children. Sabi ko, whatever it is that will happen, just continue what you are doing, stay productive, wag niyo ipa-epekto, wag magpa-apekto dun sa nangyari. Don't let it affect your jobs and your everyday lives. So, yun ang unang dalawa kong ginawa. Pangatlo, umiyak na ako. Kasi parang unbelievable. Sabi ko, para kaming nabangga ng truck na hindi mo alam. Yung talagang totally blindsided. And to think na nanahimik lang kami. We don't even go out. We don't even party. We don't even go to, we don't even, di ba kami nagbabakasyon nga eh. Sinabi ko yung sa video. And then this had to happen to him. Tapos ganun pa. So, sabi ko nga, tapos when I trace it, tumutulong ka lang, ikaw na yung nagmabait, ikaw pa yung whatever, hindi pa naman. Pero yung nakakaano lang, in the end, I wanted to question God. Tayo-tahimik na namin, nagpapakain kami ng mga pusa, compassionate yung husband ko, lahat ng pusa makita, may pangalan. Tapos, yung gano'n, di ba, may mga tinutulungan kami nung COVID, we helped as much as we could, di ba? Tapos this happened. Sabi, ay, naiyak ako. Pero, hindi kami stranger sa mga challenges sa buhay, individually. So, sabi ko ito, this had to happen, buti na lang magkasama kami nangyari ito. And alam ko naman na pareho kami malakas. At kaya namin
matatapos din ito. Kaya ngayon una ko naisip actually is really, number 1, to protect his name. Number 2, sabihin yung mga bata na huwag magpa-apekto sa nangyari because it will pass. Okay, Richard has 2 daughters from a previous marriage. This is Sachi and Sam. Yan, yung magaganda at yung gwapo sa gitna, anak ko. Panganay ko yan si Mark. I have another son, si Joshua, who's now with yung partner niya si Judy, and they have a son. So, grandparents na kami kay Jacob, who's 4 years old. Sayang na wala sila. Can I mention lang itong mga anak ko, lahat sila. They all wrote sa social media in my defense. Pero na-advise lang ng abogado at the time na tanggalin muna nila while sa ng korte. Pero they were ready already to... Lahat sila nag-post, and then my video actually in-advise na pero by the time I took it down? Pinrivate ko lang. By the time na i-private ko, it had 1.7 million views already. So sabi ko, I guess, so parang medyo kumalat na rin yon. And dun sa comments, nakita ko, sabi ko nga sa kanya, for what it's worth, no? Compared with other, yung mga ibang, mga nangyari sa ibang mga tao, na nakikita mo na binabash talaga silang bonggang-bongga ng mga tao. Yung kay Richard, ang ganda kasi may nakita ko doon, yung mga tinulungan namin, nandun, nag-comment. You know, they were there. No? So, sabi ko nakakatuwa kasi you wouldn't expect na yung nandun pala sila. No? Na hindi ka nag-expect na anything in return. Pero this happened. Pero basa ko yung mga comment nila, nandun sila lahat, pati yung karpentero tinulungan na, nandun, dinipensahan kami lahat, pati yung nagbebenta ng fishball, lahat nandun. So, dinipensahan kami lahat. Tapos, siguro out of siguro 200 comments, may isa lang na hindi naman kami kilala na wala, nag-aano lang. Yun. Tapos ibabash siya doon. Magpupuyog na. Yeah, so thankfully nga, yun nga, ang laking pasalamat din namin dun sa mga talagang naniwala sa amin. Yung kahit hindi pa namin nami-meet, doon pa lang sa panunood sa amin, or nakita kami sa mall, nakita kami sa live sale, nakita siya pag nagla-live siya, yung nakita na nila na hindi, na mabait kami. Na hindi, simple tao lang kayo. Simple, I think yung masabi lang po namin is thank you to everyone who supported over the months. And, all of the kids, we did our best to be strong and be resilient throughout the months. Tas, sumusunod lang po talaga kami sa example of both of them. Sumusunod lang po kami sa aming magulo. Sa utos. Hindi, pero kasi I was very about that. Wag kayong hindi ko nga sila binabalitaan. Hindi din sila mahilig naman magbasa sa social media. So, basta life goes on. For you, akong bahala sa kanya. So, ganon. I will just say na we're all really happy and relieved, and we love you, and from the beginning, never naman kami nag-doubt, even nung marami pang questions in the air. Like, we believed and we knew, kasi kilala namin yung character ni Dad. And because nga, sobrang resilient nga, and siya yung best example of trusting in yourself and in your faith. That's the only reason that we've been able to be relatively fine despite everything the past year. And yun nga, I'm just glad na finally, yun nga, as I said before, parang nag-catch up na everyone else, kasi this whole time there was no doubt na we knew na mabivindicate ka, na justice would be served, because there's no doubt naman about who you are and yung innocence mo and yung strength ng character mo. So, we're glad you're home. I guess I just want to reiterate what my sister said na the last few months have not been easy, but I think it's definitely made us stronger, as cliche as that may sound. Through the example of Tita Marina and Dad, we've really been able to keep our heads up and see that there can be so much negativity around you, but as long as you hold on to your faith and the truth,
everything's gonna work out. So thankfully, andito po kami sa point where Dad is back. So thank you to everybody who has been helpful and who has prayed, and please continue praying for Dad. And that's it. Just thank you to everybody who's been kind, and we're so happy to have him back. And yung pinakamadaldal sa aming pamilya. Well, you know, it's been a really crazy roller coaster ride from the beginning, and during all of that, all the situations that happened. As a family, it was nice to see that we all remain together, we all remain strong. No matter what problem or obstacle came in our path, we just chose to take it together. We didn't have any doubts, we always believed, and it's just nice to see you back after so long. So even though it's just been a year, it's felt like forever, but we're all happy that you're back. Kakamiss. Ricardo? Patulog na tayo. Yeah, I'm just proud of how they handled it. I'm just proud of how they handled it very well na. Yung strength din nila was my strength. Na knowing that they're holding on. Parang ano yung boses ko. may hangin. Oh no. Oh, sorry. Natago ko masyado. Yung my biggest worry was sila, how they would be able to take all the stress, all the negativity. Alam ko naniniwala sila. They knew who I am. They knew what I did, what I didn't do. My biggest worry was how they would be able to withstand all of that negativity. And I would always try to assure them that, don't worry about me, I'm okay. And it's just so nice to see that they were able to do it so very well. Thank you so much. Thank you, I love you. Love you, Daddy. Alam ko talagang it's enough that we're all praying, but pati strangers Mga fans mo. Mga fans, mga strangers, na nakakagulat. May mga, now when I go around, may mag-congratulate na, oh, we're glad we were praying for you. No, I never met them before. Kaya sabi ko, it really reminded me yung sinasabi ni, that I will always be with you. Sabi ni Jesus I'll always be with you. So, sabi ko, hold on. Just not expect on my own time na, Lord, baka pwede naman bukas. No, sabi ko, hindi na. Sige, bahala ka na lang. Bahala ka na lang. Magpo-push-ups na lang ako dito para may positive akong magawa. So it did make your faith stronger? Oh, yeah. Habang nandun ka sa loob. No choice. No choice. So sabi ko, let's pray na lang tayo, pray na lang. Tingin mo bit-bit mo to, bibit-bitin mo to hanggang paglabas mo. Oh, yeah. Itong stronger faith mo kay God. Oh yeah. Sabi ko, all the more isisigaw ko. And yung intention ko really is to also bring attention na maraming nasa loob who need to come out. But the system is just so slow. Finally, you're out. Anong una mong gagawin sa buhay mo? Well, ito, nayakap ko yung mga anak ko. Nayakap ko yung mga anak ko, yung si wifey. I want to get back to normal sana, but at the same time talaga hindi ko makakalimutan yung mga kasama ko dyan sa loob. We have to make noise na maraming tao who should get out. Need help. They need help getting out. So, sure ba babalik ka na sa Batang Quiapo? Actually, si Coco nag-message sa akin. Okay. Na sabi niya, hinahanda na lang yung story para sa balik ng character ko. Kasi di naman pinatay yung character ko nung na-arrest ako . Yung kwento is na pinauwi sa Hong Kong. Sabi ko, Hong Kong, Cagayan.
Nakulong pala yung karakter. Sabi ko, may mga eksena pa naman sa Batang Quiapo, nakakulong sila. Sabi ko, meron din si Mr. Wu, yung character ko na. Pero wala pa kayong date kung kailan ang first taping? No, wala pa. Si Coco mismo, tumawag sa'yo? Message. Nag-message. Oh. Tapos yung kasama niya, si Ayla, ang tumawag. To confirm talaga. Wow, congrats. So sabi ko, salamat, at least may work na. Oo, may work agad. Meron pa bang ibang offer sa dumarating? Hindi film. Yung mga indie, nung nasa loob pa ako, nagtatanong kung free ako. Free ka ba next week? Nasa loob. Kung kailan ka lalabas dyan, kasi magsa-start kami. Hindi ko alam kung kailan ako lalabas. Pero yung dilemma ko, paano mag-return call sa kanila? Kasi lalabas yung messages, di ba? Sabi ko, gagamitin ko ba yung call para tawagan sila o tawagin ko na lang si Mrs. So itong indie na to, ito na itutuloy ito? Ay, nagganon sila. Okay na? Nag-message sila nung nakita niyo yung shoot balita ka na doon? Oo. Yung dates na lang eh. Sabi Dates nila, na lang, oy, ayos." congratulations, nakalabas ka. Tuloy na natin na may mga nakapila. Ay, sure. Sabi ko, I need it. Oo. Nakakatuwa naman, no? At least unti-unti ka na bumabalik. Yeah. Back to the groove, no? Back to the groove. Pero and more. Kailangan and more. Yes. May mga nag-offer sa akin na to join their group about advocacy para sa mga nadidetain, para sa mga overstaying na. Yung many it's hindi lang sa yung sinasabi nila yung mga tao daw ang but it's not hindi yung tao sa court system, kundi the system itself has flaws that have to be improved. Pero ka bang Ricardo, gustong pasalamatan sa mga viewers natin na nagdasal para sa iyong paglaya? Well, sa lahat, there are just so many of them eh. Maraming family, friends, followers, sa'yo, of course, sa'yo. Alam mo, sabi ko, you were one of the first really who came to get talagang my side. Hindi lang nakisakay sa mga little bits and tidbits na, alam mo yung isang hinanakit ko talaga a lot sa mga ibang media, is hindi nila ginagamit yung word alleged. Talaga lang Ricardo Cepeda, estafa case. Hinuli for estafa. Nawawala yung alleged estafa. Parang na-guilty ka na. Then may mga nakikiray doon lang para lang mailabas nila. Hindi sila magre-research. Kagaya ng for his case of syndicated estafa. Sabi ko, syndicated estafa indicates may syndicate. Kaya marami kaming linagay para masabi syndicate. Pero parang lumalabas, mag-isa akong nag-syndicate. Diba? So, kasi ikaw lang nahuli nung time na yun. No, ako lang nahuli at that time eh. There's a lot of intricacies, technicalities sa batas na there are some who take advantage of it. Kaya maraming nadadamay, ako, and then some of the others on the complaint eh. Ang sabi ko, ikaw ang naglabas ng story na getting all the details na hindi pang sensationalized, kundi magkwento lang eh. Nagpapasalamat ako about that. I will always remember. Thank you for trusting your story with us. Ay, hindi, nakikita ko ng work mo noon pa. Kaya sabi ko, alam ko hindi for grabbing the headlines, kundi the story talaga. Get the right story out there. Doon sa mga viewers natin, mga fans mo na nag-pray. Yeah. Thank you. Salamat for all the prayers and all the good thoughts and for all of those who believed. Who believed in nakaka-touch talaga yung mga support, yung mga kind words, congratulations. And sana lesson din to sa iba na wag mag-react ka agad, wag mag-comment ka agad if you don't know the full story. Nakiusap yung misis ko about that eh. Pero yan, God is watching eh. God is good talaga. Congratulations. Nice to see you again. Yeah. And hoping na marami ka pa mga projects na dumating. Yep. Para makabawi naman ulit, no? Diba? Thank you. Ricardo.
Hi everyone! Mama, hi ka! Hi everyone! Yeah, I'm with my beautiful Mama Ching. Kumusta po kayo? Ako po si Christine Bersola Baba and I'd like you to meet my mama. Si mama po was diagnosed with dementia 2 years ago in 2022. So we're celebrating 2 years of mama's life, di ba? With dementia, meron po siyang Alzheimer's, meron din siyang Lewy body and frontotemporal. Pero, alam nyo guys, kwento ko lang, sa vlog ko rin po ito, sa aking YouTube channel, I made a tribute vlog for my mama. Yung aming journey na magkaroon ng isang loved one with dementia. Nung una po guys, medyo at a loss kami, medyo confused kami, nalungkot po kami, may mga moments na umiiyak kami dahil hindi ho namin maintindihan. The memories may slowly fade away, but their heart remains the same. Yes, same. Love to all the dementia patients and Alzheimer's patients out there. Mahal namin kayo at mahal kayo ng pamilya nyo. Right, Ma? Yes. Heart, heart, Ma. Heart, heart. Heart, heart. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan. Kangen Water Machine. Goldmine Rice. From farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.